sa natatanging kahilingan ni na Ernesto Moya, Abby Gatbunton, Joshua Santiago, Divine May Canimo, Donna Angela Soliva, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, at Meng Dizon at pamilya. Para sa kapayapaan ng isip ni Ernesto Moya, para sa maagang kagalingan ni na Meng Dizon, Eduardo Quiambao, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logronio, Alena Joyce Basa, Riza Baltazar, Angelo Baltazar, Jose Panganiban, Susan Rosales Ishuhara, Delfina Moraleda, Rodrigo Acuin, Milagros Ramo, Elizar Pilapil, Jaser Pilapil, Hermelendres Vicente, Sheila Placido, Jesus Bonto, at Carolina Rado. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Jose Felisa Ernesto, Melencia, Amadia, Hermogenes, Conchita Rolando, Roel, Ricardo, Dalmasio, Ponciano, Julieta, Deli, Irma, Boy, Angelito, Elisa, Jose, Vicenta, Salvacion, Teodorico, Vicente, Julian Sr., Bonifacia, Eustaquia, Albert, Edwin, Digna, Basilio, Matilda, Fe, Paz, Bonifacio, Carlon, Leticia, Emilio, Roberto Sr., Leticia, Ariel, Teresita, Andres, Anacleto, Raymunda, Soledad, Benjamin, Teresa, Anthony, Teresita, Primo, Jenny May, Jennifer, Aurora, Anita, Loreta, Martha, Isabel, Luisa, Crispin, Jaime, Teofilo, Isabelo, Pasencia, Lucia, Martina, Guillermo, Guillermo Jr., Silvia, Leonida, Clara, Joel, Efren, Milagros, Michael, Ricky, Jewel, Giro, Jesus, Irenea, Andrea, Benjamin Jr., Benand, Lourdes, Jean, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor, Josefina, Milo Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Selena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inuzaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vilca, Ernesto, Anita, Emerson, Ariel, Fernando, Ding, Ponciano, Boy, Milagros, Normelito Sr. at Junior, Zita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Rosalina, Warren, Kongkong, Ernesto, Marlon, Ursula, Rosendo Sr., Baby Thalia, Manuel Jr., Manuel III, Jessie, Eloise, Catalin, Jamie, Pauline, Adelaida at iba pang mga kaluluwa sa purgatorio. Ilan lamang pong paalala para sa lahat. Ingatan po natin ang mga gamit tulad ng bags at cellphone. Huwag po itong iiwan sa ating mga pwesto o upuan. Naririto po ngayon ang imahe ni San Antonio de Padua kasama ang relic ng kanyang buto. Maaari pong mag-venerate pagkatapos ng ating misa. Maraming salamat po.
Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng Gambuta family. Ngayon din ang pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya ng Arumin, Apilado, Kalonge at Lubang. Para sa tanging kahilingan ni na Christian Sampang at Annalyn Tamborete. Para sa maagang kagalingan ni na Christian Sampang at Saisha. Para sa kapayapaan ng ating mga kapatid na yumao na sina Jenny, Lucia, Fernando, Rosalino Sr., Charita, Luz Viminda, Efren, Rosita Antonio, Lauro, Vicenta, Bernardo, Andres, Leonora, Paquito, Margarita, Filemon Jr., Melanie, Abigail, Raul, Roger, Erlinda, Ronald, Antonio Jr., Reynaldo, Boyet, Romeo, Josefina, Carlos, Carolina, Catalina, Pedro, Tessie, Benjamin, Jovita, Jerry, Teodoro, Antonio, Juanita, Arsenio, Consolacion, Jose, Lenny, Juanito, Josefina, Melita, Apolinar, Carmelito, Gerardo, Amparo at iba pang mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ang 12 ay sinugo ni Jesus. Ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Tinatawagan na ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa pagbuo ng sambayanan ng kapayapaan at katarungan. Sa liturhiya, sa banal na misa, sa katapusan, tayong lahat ay isinusugo upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Turo ng simbahan. Nang ipahayag ni Jesus ang pagdating ng kaharian ng Diyos, hindi lamang siya nagpagaling at nagligtas ng iilang tao. Sa halip, sinimulan niya ang bagong pamayanan, isang kaharian ng kapayapaan at katarungan. Kaya tayong mga Kristiyano ay dapat gumawa para mapabuti ang lipunan. Muli ay ipinaaalala po sa lahat na ingatan ang mga gamit tulad ng bags at cellphones. Huwag po itong iiwan sa ating mga pwesto o upuan. Gayon din kasama po natin ngayon ang imahe ni San Antonio de Padua. Gayon din ang kanyang relic o relikya ng kanyang buto. Maaari pong mag-venerate pagkatapos ng misa. Maraming salamat.
Magsiluhod po ang lahat, ating dasalin ng panalangin kay San Isidro Labrador. At tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatuloy. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po sa mandali. Makiisa tayo sa pambungad na awit. Sa panahon ng digmaan at kabuhay, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, umayan ngayon natin ito, upang magsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos at Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, bilang kawan ng Diyos, inaatasan tayong ipangaral ang Kanyang paghahari. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang mga nagawang pagkakasala. Panginoong Hesus, nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, pinuspos mo kami ng Espiritong Banal para mabuting balita'y maipangaral. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, katawan at dugo mo'y ibinigay upang magkaroon kami ng tunay na buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinaragal ka namin, sinasampahan namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, ang pinupuri ka. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na lang. Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, panalangin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Moises ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos at upang sabihin sa kanya kung ano ang ginawa niya sa mga Ehipsyo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos.
Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Pangino'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya, tumawid na may tuwa. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo
na ang pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa mga makasalanan ay upang maipadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin ngunit kaunti ang mag-aani. Dalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga maggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres sa kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon rin po. Karaniwan po ang ebanghelyo nating binasa ngayong araw na ito ay ang ebanghelyo na siya ring ginagamit sa tuwing pinagdiriwang ang Good Shepherd Sunday. Hindi lang sa dahil si Jesucristo nagbabanggit patungkol sa konsepto ng tupa, kundi ipinapakita po sa bawat isa na kokonti na lang yung alagad ng Diyos. Tinatampok po sa atin ang ating ebanghelyo kung papaanong pinangalanan ni Jesucristo isa-isa ang kanyang 12 apostol na kokonti na lamang. Ngunit, kung mapapansin po nating mabuti, ito po ang problema magpahanggang ngayon. The harvest is abundant, but the laborers are few. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti lamang ang manggagawa. Kokonti lang yung mga taong pinipili na maging mabuti. Kokonti lang yung mga taong sumusunod sa Diyos. Kokonti lang yung mga taong masasabi nating tunay na alagad ng Diyos. 3 bagay ang nais kong bigyan diin sa pagninilay na ito. Unang pagninilay, kokonti na lang yung mga taong pinipili na maging mabuti. Alam niyo po, may nakausap po ako nitong nakaraan. Ang sabi po niya, sa bansa po natin kapag ikay gumawa ng tama at lumaban ng patas, sa bandang huli ikaw ay talo. Kailanman hindi ka mananalo. Ngunit kung gagawa ka ng iligal, gagawa ka ng masama, doon ka mananalo sa buhay. Abang pinapakinggan ko po ito, napagtanto ko yung realidad na nangyayari sa ating bansa. Laging talo yung mga taong lumalaban ng patas, kumakayod para sa kanilang ikabubuti. Ngunit sa kabilang banda, yung mga taong kawatan at gumagawa ng mali, sila pa itong nananalo. Pero mga kapatid, ito po yung pinapakita at panawagan sa atin. Huwag nating sasabayan yung mga taong gumagawa na ng kasamaan. Sinasabi nga po, kokonti na lang yung mga taong pinipili na gumawa ng mabuti. Hindi man sila maparusahan sa mundong ito, sa batas ng gobyerno, ngunit tandaan natin sa bandang huli may naghihintay na kaparusahan sa harap ng Panginoong Diyos, doon sila lilitisin. That is why we must always think that justice will always prevail and we must always continue being good. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, be good always. Pangalawang pagninilay, kokonti na lang ang mga taong sumusunod sa Diyos. Nakakalungkot po sapagkat may ilan po sa atin ang kaisipan, pwede namang gawin ang bagay na ito. Wala namang nakakakita. Pwede namang kumupit. Pwede namang gumawa ng bisyo. Pwede namang gumawa ng mga masama. Wala namang nakakakita. Pero kahit hindi tayo nakikita ng ating kapwa, sana tandaan natin, may nakakakita pa rin sa atin. At ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Diyos. Kaya sana lagi tayong sumunod sa Diyos. Ito yung panawagan sa atin. Kung meron tayong kaisipan, gagawa tayo ng kamalian, gagawa tayo ng isang bagay sapagkat hindi ka naman napapansin o hindi ka nakikita. Tandaan natin, ang mga bagay na ito'y tukso at temptasyon ng demonyo upang mapalayo ka sa Diyos. Sana'y sumunod ka palagi sa Panginoong Diyos at labanan ang mga bagay na ito. Pakisabi nga sa inyong katabi, follow the Lord always. Ikatlo at panghuling pagninilay, kokonti na lang po yung maituturing nating alagad ng Diyos. Marahil ang kaisipan po natin kapag sinabing alagad ng Diyos, sila yung mga pari, mga madre, relihiyoso, relihiyosa. Pero hindi po. Huwag nating ikulong ang konsepto ng alagad ng Diyos sa kanila lamang.
Lahat tayo maaaring tawaging alagad ng Diyos kung ika'y gumagawa ng mabuti. Kung ika'y sumusunod at gumagawa ng tama, ikaw ay alagad ng Diyos. Para sa iba, siguro ikaw ay KJ. O para sa iba, siguro ikaw ay walang pakisama. Pero ito po ang pag-uugali ng isang alagad ng Diyos. Yung susunod ka sa Panginoong Diyos kahit sa mga ordinaryong oras ng iyong buhay. Kaya sana, ito yung makita natin. Hindi ito pagiging killjoy, bagkus ito'y pagpili palagi kung ano yung tama at mabuti. Pakisabi nga sa inyong katabi, be a disciple always. Tatlong bagay ang pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid. Ngayong nakita na po natin, kokonti na lang yung mga nagiging mabuti. Kokonti na lang yung sumusunod sa Diyos. Kokonti na lang yung nagiging tunay na kanyang alagad. Hindi pa rin ba tayo magiging mabuti? Hindi pa rin ba tayo susunod? At hindi pa rin ba tayo may tuturing na alagad ng Diyos? Kakampi pa rin ba tayo at gagawa tayo ng masama? Nais ko pong iwanan sa ating lahat ang sinabi ng isang manunulat, discipleship is a daily discipline. We need to follow God always. Discipleship is a daily discipline. We need to follow God always. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama para maisakatuparan natin ang gampaning iniatang sa atin, ating pong isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mahiatid ng banal na simbahan sa pangunguna ng mga obispo at pari ang pagpapatawad at pagmamahal ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang lakipan ang habag ng lahat ng mga hinirang at isinugo ang kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ihatid nating nagkakabuklod ngayon ang paghahari ng Diyos sa daigdig na kabatay sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang lahat ng natitipon ngayon ay magsikap na ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa kaharian ng Diyos sa kanilang matapat at marangal na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makahabahagi sa paghahari ng Diyos ang lahat ng mga yumao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Maihatid nawa namin sa lahat ang mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalanan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami wag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Sumasalangin ka sa mahinawanan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa hanggang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon na kami nakanin sa araw at
Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sinumang sa aking pananahan, mananahali ako sa Kanya. Siya'y kabuuan ng kasaganan. Siya sa akin nagbigay ng karangalan. Sa dilim at kaibigan maghanap ng sarili niyang buhay at nabibigin sa yaring pagkahanap. Paano mahal ako ng aking Ama? Sa iyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. Pilit ko na kayo ay magkahalan. Kayo'y aking kaibigan. Itago sa dilim at kapaharan. Ay maghanap ng sarili niyang buhay, walang ibigin sa yaring paghahanap. Ibibigay, hinirang upang pati ng magpumangulang mo'y panatili. Lumalupad, mamuhay ang masagana. Kaganata, walang hanggang Ngayon ang pinaibigan. Itago sa dilim at kapaharan. Ang kaibigan maghanap ng sarili niyang buhay, walang ibigin sa yaring Luluhod ang lahat.
Orasyo Imperata para sa pandaigdig na kapayapaan. Ama ng kapayapaan, nilikha mong may itinakdang kaayusan ang sangnilikha. Subalit pumasok ang kaguluhan dahil sa kasalanan. Ngayong humaharap kami sa pandaigdig na krisis mula sa gitnang silangan, hiling naming sa iyong kapangyarihan, tapusin na ang ugat ng kaguluhan. Nang muling mamayani ang kapayapaang pinagtagumpayan at inihandog ng iyong muling nabuhay na anak, na si Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, ina ng kapayapaan, ipanalangin. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin. San Isidro Labrador, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Let's pray, guys.